Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Marka ng Demonyo. Sanib. Isang dalagitang nakasaksi ng karumal-dumal na krimen. Nakalaunan ay nagkaroon ng isang hindi may paliwanag na kondisyong maghahatid pala sa kanya ng matinding kapahamakan. Yan ang pahapyaw na detalye sa kwentong matutunghayan natin ngayon na ipinadala sa atin ng ating letter sender na itago na lang daw natin sa pangalang Clara. Kaya't halina't samahan niyo akong pakinggan ang kanyang kwento. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Sir Jupiter. Pakitago niyo na lang po ako sa pangalang Clara, di ko tunay na pagkakakilanlan. Masyado po kasing sensitibo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, kaya sa totoo lang ay matagal-tagal din akong nagdalawang isip na ibahagi sa inyo ang tungkol dito. Nangyari po ito may 30 taon na rin po ang nakalilipas noong miyembro pa ako ng isang religious organization sa isang probinsya po sa bandang Visayas. Bata pa lang ay aktibong-aktibo na po talaga ako sa pagsisimba dahil ang tatay ko ay kaibigan ng isang pastor na nagtatag ng nasabing organisasyon sa kinalakihan ko pong bayan. Kung tama ang pagkakaalala ko sa nangyari, Sir Jupiter, taong 1993 nang may dumating na bagong miyembro noon sa aming organisasyon. Itago na lang din po natin siya sa pangalang Ligaya. Isang ulilang lubos na kinupkup po ng isa sa aming pinakamatandang kapatid na kung tawagin namin noon ay Ka Maria. Si Ligaya po, Sir Jupiter, ay isang napakagandang dalaga. Kayumanggi ang balat, balingkinita ng katawan, matangkad at animo manyika ang mukha. Ganun pa man, siya po ay saksi sa isang karumal-dumal na krimeng ginawa ng tiyuhin niya sa kanyang lola, na siyang nagpalaki sa kanya simula noong siya ay bata pa. Lulong sa ipinagbabawal na gamot ang kanyang tiyuhing si Dado. Noon pa man ay makailang beses na sila nitong nagawang saktan ng kanyang lola, lalo na sa tuwing makakainom ito ng alak o makakatikim ng kanyang masamang bisyo. Nakasanayan na lang daw po ni Ligaya noon ang ganoong klaseng pamumuhay dahil ngayon na rin po ang kanyang kinamulatan. Pero hindi niya akalaing aabot sa puntong magagawa ng kanyang tiyo Dado na halayin ang kanyang lola na sarili nitong ina. Sa mismong harapan ng musmus pa lamang niyang mga mata. Bukod doon, kitang-kita niya rin po ng bawian nito ng buhay ang matanda na muntik din umano nitong gawin kay Ligaya. Kundi lang niya nagawang tumalon sa bintana ng kanilang kubo at magtatakbo palabas ng bahay para makahingi
ng tulong. Sir Jupiter, bagamat nakulong naman po kaagad ang may sala, hindi naman yun naging paraan upang makalimutan ni Ligaya ang kanyang nasaksihan. Sa katunayan po, ininda ng bata ang kanyang takot at matinding trauma sa nangyari. Hanggang sa animo ho ay unti-unti na siyang nasisiraan ng bait. Idagdag pa po na ng mga panahong yun ay lubos na siyang ulila at wala ng ibang kaanak pang gustong tumulong sa kanya. Kaya naman nagpalaboy-laboy na lang siya sa kalsada. Doon na po ito nagawang matagpuan ni Ka Maria. Agad daw pong dumagundong noon ang kaba sa dibdib ni Ka Maria nang makitang tila isang dalaga ang nagtatangkang tumalon sa napakataas na tulay na kanilang dinaanan. Pauwi na sana sila noon sa amin galing sa dinaluhan nilang meeting na may kinalaman sa aming organisasyon nang mapahinto nga po sila dahil sa nangyayari. Hindi naman daw po sumagot ang dalaga sa sunod-sunod na tanong ni Ka Maria. Sa wari daw ho ba niya noon ay parang wala sa sarili ang dalaga kaya nilapitan niya ito at nagawa niya itong hilahin pababa bago pa nito nagawang ihulog ang sarili sa tulay. Bakit niyo pa po ako niligtas? Gusto ko na pong mamatay. Iyak daw ng iyak si Ligaya nang yakapin niya ito. Awang-awa naman daw si Ka Maria sa dalaga. Dahil po doon ay tinanong niya ito kung gusto man itong sumama sa kanya pauwi. At dahil wala naman daw po itong mapupuntahan, ay mabilis namang sumama ang dalagang nagpakilala nga bilang si Ligaya. Oh, Ligaya, dito ka muna titira kasama namin ha. Huwag kang mag-alala, aalagaan ka namin dito. Tutulungan ka naming malampasan ang anumang pinagdadaanan mo. Nagpasalamat naman daw po si Ligaya noon kay Ka Maria, pati na rin sa mga kasamaan namin. Sir Jupiter, dahil hindi naman po nagkakalayo noon ang edad namin ni Ligaya, ay agad kaming naging malapit sa isa't isa. Agad-agad ay naging magkaibigan po kami. Siya lang din kasi ang naging kasundo ko ng ugali eh. Pareho kasi kaming hindi palalabas ng bahay at pareho rin kaming walang kahilig-hilig sa lakwatsa. Di tulad ng karaniwang mga kaedaran namin noon. Masasabi ko naman po na sa loob ng panahong kasama namin siya, ay naging maayos naman ang kanyang lagay. Unti-unti ay napansin po namin ang pagbuti ng estado ng kanyang kaisipan. Naging madasalin siya, naging masayahin, naging palangiti. Sa wakas, Sir Jupiter, alam naming naging masaya sa amin si Ligaya. Hanggang sa isang hindi maipaliwanag na kondisyon ang bigla na lang pong muling humila kay Ligaya papunta sa madilim na parte ng kanyang buhay. Na noong una ay inakala pa naming swerte o himala galing sa langit. Isang gabi nagpaalam ako sa mga magulang ko na sasamahan kong matulog si Ligaya kina Ka Maria dahil ang sabi niya po sa akin noon ay ilang araw na raw siyang nananaginip ng masama. Pagkatapos sa tuwing gigising daw po siya ay parabang nararamdaman niyang may mga matang nagbabantay sa kanya sa di kalayuan. Mga figurang nagtatago sa dilim, nagmamasid, nakikiramdam. Natatakot daw po si Ligaya. Pinayagan naman ako ng mga magulang ko.
Ilang hakbang lang naman kasi ang layo ng kina Maria sa bahay namin dahil ang karamihan po ng mga miyembro ng organisasyon namin noon ay sa iisang compound lang nakatira. At kabilang na nga po doon ang mag-anak namin sa Jupiter. Sinamahan ko si Ligaya na walang iniisip na takot noon sa kung anuman ang nakikita niya dahil ng mga panahong yun. Naniniwala po ako na dala lang ng pinagdadaanan niya kaya siya nananaginip ng masama. Ang sabi ko pa nga noon ay baka kulang lang kako siya sa dasal. Maaga akong nakatulog. Noon kasing araw ay hindi naman po uso sa mga kabataan lalo na sa mga babae ang nagpupuyat. Lalo na't sa probinsya, sanay ang mga tao na maagang natutulog sa gabi dahil maaga rin naman kaming gumigising sa umaga para gawin ang mga nakatakdang gawain namin. Pero mga bandang hating gabi na po yata noon ay nagising na lang ako dahil naramdaman kong niyuyugyug ako ni Ligaya. Ginigising niya ako kaya naman pupungas-pungas pa ho akong nagreklamo noon sa kanya. Pasensya ka na, Clara. Masakit kasi ang likod ko. Pakitingnan mo nga kung bakit parang may gumuguhit na mahapdi dyan. Para makabalik na agad ako sa masarap kong tulog ay sinunod ko naman agad ang hiling noon ni Ligaya. Iniangat ko po, Sir Jupiter, yung kanyang damit pang itaas at nagulat po ako nang makita kong napakaraming mga latay sa likod niya. Mga latay na parang sa sobrang lakas ng pagkakapalo ay pumutok na ang kanyang balat at ngayon ay nagsusugat na. Tinanong ko naman siya kung napano yun at kung sino ang may gawa nun sa kanya. Pero maging siya ay wala raw pong ideya. Hindi ko alam, Clara. Basta bigla na lang akong nagising na ang sakit-sakit na ng likod ko. Ang hapdi. Napaantanda naman ako sa sobrang pag-aalala. Pagkatapos ay nagpaalam ako sa kanya na tatawagin lang si Maria. Agad po ako noong tumayo mula dun sa kinahihigaan naming dalawa at dali-dali akong tumakbo papunta dun sa may pintuan. Binuksan ko po yun at akmang tatakbo na ulit ako palabas, nagbigla na namang napahiyaw si Ligaya sa sakit. Aray! Aray, ang sakit, Clara! Muli po akong napalingon noon kay Ligaya. Pero sa paglingon kong yun, hindi ko po inaasahang hindi sa kanya mapapadako ang paningin ko. Bigla ko na lang kasing naaninag ang isang napakatangkad na figura sa likuran ni Ligaya, Sir Jupiter. Isang anino ng taong may malaking bulto ng katawan. Nanlaki po ang mga mata ko dahil doon. Imbis na pupuntahan ko pa sa kwarto niya si Maria, ang tanging nagawa ko na lang po noon ay pasigaw na tawagin ang kanyang pangalan. Hindi ko po inaalis ang tingin ko sa aninong nasa likuran ni Clara noon na unti-unti, Sir Jupiter, ay bigla na lang pong humakbang paatras at muling nagkubli sa dilim hanggang sa mawala na nga itong talaga sa aking paningin. Bigla na lang kaming sinigawan ni Maria. Ano raw at hating gabi na ang lakas-lakas pa ng hiyawan namin. Bakit mga gising pa raw kami? Halos hindi naman ako magkandatuto sa pagsagot. Nauutal kong binanggit ang pangalan ni Ligaya habang habol-habol ang hininga ko. Hindi ko po halos magawang ituloy ang sinasabi ko noon kaya kinuha ko na lang ang kamay ni Maria at hinigit papalapit kay Ligaya. Pagkatapos ko noon
ay pinakita ko rin kaagad sa kanya yung mga marka sa likod nito na 6 mga nagsusugat na latay. Sa pagkakataong yun din po ay may sugat na rin si Clara sa braso, sa kanyang katawan, sa ulo at may butas ho pati ang gitna ng kanyang mga palad. Diyos ko, ano yan? Kahit po si Maria noon ay nakita kong pinangilabutan ng mga balahibo, lalong-lalo na habang ikinikwento ko sa kanya ang tungkol sa figurang nakita ko noong papalabas na sana ako ng kwarto. Ang sabi niya po sa amin noon ay mas maigi raw kung isasangguni namin yun sa aming pastor. Sa kasamaang palad, Sir Jupiter, wala po ang mga matatandang pastor noon ng organisasyon namin. Ang nandoon lang ay yung bagong pasok na pastor na bagito pa lang kung tutusin. Ganun pa man po dahil nga pastor ito ay sa kanya kami nagtanong kung ano ba ang posibleng nangyayari kay Ligaya. Binanggit na po namin ang lahat ng sintomas na nakita namin sa kanya kaya mabilis din itong nakapagbigay sa amin ng sagot. Pamilyar daw sa kanya ang mga ganitong klase ng kaso. May nabasa na raw siya noon tungkol dito. Stigmata. Yun ang alam niyang tawag sa nangyayari kay Ligaya. Ito yung paglabas ng mga sugat sa balat ng isang tao sa hindi malamang dahilan. At ang mga sugat na ito ay kawangis ng mga sugat ng paghihirap ni Kristo noong pagbayaran niya ang mga kasalanan natin. Hindi po ako makapaniwala noon sa sinabi ng pastor namin. Dahil doon ay muli kong binanggit sa kanya yung parang aninong nakita kong umaaligid sa likod ni Ligaya, na ayon pa po sa kaibigan ko ay kawangis daw ng mga nilalang na nakikita niyang dumadalaw sa panaginip. Mga anghel yon sigurado. Sabi pa po ni pastor na kukontrahin ko pa sana pero pinigilan na ako ni Maria. Ang sabi pa po sa amin ng bagitong pastor ay hindi naman talaga magaganda ang ihitsura ng mga anghel. Kaya kung sa tingin ko raw ay mukhang nakakatakot ang nakita ko, wala raw po akong dapat ipag-alala. Pero Sir Jupiter, hindi naman ang hitsura noon ang ipinangangamba ko. Ang mas inaalala ko po kasi kung anghel yun, bakit nakita kong sa dilim yun nagkubli? Hindi ba dapat ay sa liwanag? Pero hindi ko na po nagawang isatinig pa ang tanong na yun dahil kinabukasan din ng gabing yun ay pinagkalat na po ni pastor sa iba pa naming mga kamiyembro na naghihimala raw si Ligaya. Dahil nga po doon ay halos hindi mawalan ng bisita si Ligaya, araw man o gabi. Hanggang sa dumating sa puntong nagkakaroon na yon ng masamang epekto sa kanya dahil unti-unti ay bumabalik po yung tila pagiging taranta niya at yung biglaang pagkawala niya sa sarili. Sir Jupiter, parang unti-unti po ay nabubuwag ang pundasyong itinayo ni Ligaya nang sa wakas ay muli niyang yakapin ng Diyos sa kanyang puso. At yun po ay dahil na rin sa mga taong nakapaligid sa amin na naniniwala at umaasa sa di umano'y himala na kaya niyang gawin. Pero Sir Jupiter, alam kong mali ang sinasabi noon ng pastor namin tungkol sa kaso ni Ligaya. Dahil ng mga panahong yun ay ako po ang kasama niya. Wala lang po akong lakas ng loob noon na kontrahin ang sinasabi nito
kahit na ako naman ang totoong nakakaalam ng nangyayari. Ako ang katabi niyang matulog sa gabi at ako ang karamay niya sa tuwing gagambalain siya ng mga tinatawag nilang anghel. Sir Jupiter, yun po yung gabing narinig kong sigaw ng sigaw si Ligaya habang tinatakpan niya ang sarili niyang tenga. Paulit-ulit niyang sinasabing ayaw na raw niya sa kanila. Layuan daw siya at huwag na raw siyang gambalain. Nagmamakaawa siya, Sir Jupiter, sa mga nilalang na hindi ko naman makita. Umiiyak na rin po ako noon habang pilit kong niyayakap si Ligaya at kinukumbinsi siyang huwag makinig sa mga gumagambala sa kanya. Hindi ko alam kung bakit para bang walang nakakarinig sa amin ng gabing yun. Ni wala man lang nagpunta para tingnan kung ano na ang nangyayari sa amin ni Ligaya. Clara, layuan mo ako. Baka pati ikaw saktan din nila. Kitang-kita ko po na unti-unting gumuguhid ang dalawang bilog na sugat sa magkabilang bahagi ng noo ni Ligaya. Nakalaunan po ay nagmistulang pinutol na mga sungay. Ang sugat po noon ay nag-uumpisa sa lapnos. Nakalaunan po ay bigla na lang naaagnas na parang bangkay ang balat ni Ligaya. Bukod pa ron, Sir Jupiter, marami rin ho akong nakitang mga marka sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Ligaya na alam kong hindi dulot ng kabutihan, kundi ng mga demonyong pilit na umaangkin sa katawan ng aking kaibigan. Sinubukan ko po noong tumakbo sa pintuan at humingi ng tulong, pero ganun na lang po ang gulat ko nang malaman kong nakakulong na pala kami ni Ligaya sa loob ng kwarto. Inuutusan ako ni Ligaya. Ang sabi niya ay pilitin ko raw na makalabas ng silid. Pilitin ko raw na lumayo sa kanya dahil pinagbabantaan nila pati ang buhay ko kung hindi niya isusuko sa kanila ang kanyang kaluluwa. Doon na po ako talagang kinilabutan ng matindi dahil pagkatapos pong sabihin sa akin yun ni Ligaya, ay nakita ko na lang na unti-unting nabuo ang isang imahe ng pinaka-nakakatakot na nilalang na nakita ko sa buong buhay ko na nakapatong sa ibabaw ni Ligaya. Isang malaking halimaw na mayroon pong tila na susunog na balat. Malalaking sungay at mahabang buntot na noon ay nakatitig sa akin ng masama na parabang gusto akong lapain ng buhay. Sir Jupiter, alam kong hindi anghel ang nakita ko, tulad ng sinasabi sa amin ng bagito namin noong pastor. Hindi yun anghel kundi demonyo na tila ba matagal ding nanahan sa pagkatao ni Ligaya bago pa siya napunta sa pangangalaga ng aming organisasyon. Sobrang takot po ang nararamdaman ko ng gabing yun, Sir Jupiter, pero kahit na ganoon ay pinilit ko pa ring panatilihin ang presensya ng isip ko. Nagsimula po akong ipikit ang mga mata ko bago ako taimtim na tumawag sa pangalan ng Panginoong Diyos. Isang malakas na hiyawang narinig ko, Sir Jupiter, nang magsimula akong magdasal. Pero hindi ko po hinayaang maputol noon ang pakikipag-usap ko sa puong may kapal. Pagkatapos habang nananatiling nakapikit ay sinabi ko kay Ligaya na gayahin niya ako. Tumawag siya sa pangalan lamang ng Panginoon na siyang sinunod naman po ng aking kaibigan. Nang gawin ni Ligaya yon, Sir Jupiter, doon lang po namin narinig na parang kanina pa pala kami kinakatok ni na Maria at ng mga magulang ko.
dahil naririnig pala talaga nila ang mga hiyaw namin. Kami pala ang hindi nakakarinig sa kanila dahil na rin po siguro sa masamang presensyang kasama namin sa loob ng kwartong yun. Halos himatayin po ang nanay ko nang sa wakas ay nabuksan na nila ang pintuan ng silid namin ni Ligaya. Niyakap nila kaming magkaibigan pero hindi pa po doon natapos ang lahat. Dahil inaya ko po sila noong magdasal kami ng sama-sama para kay Ligaya. Pagkatapos po noon ay sama-sama rin kaming nagpahinga ng gabing yun na magkakayakap. Kinabukasan, Sir Jupiter, isinama namin si Ligaya sa isang simbahan at doon ay muli namin siyang pinatingnan sa isang tunay na pare. Doon po namin siya pinadasalan ulit. Naniniwala ako, Sir Jupiter, na dahil na rin sa kagustuhan ni Ligaya na tulungan ang kanyang sarili, kaya naging ganun na rin kadali sa aming lahat na tulungan siya. Natutuwa ako sa iyo, Iha. Ang tatag mo. At alam kong dahil yun sa pagsuko mo ng iyong sarili at sa pagtanggap mo ng buong puso sa ating Panginoon. Sigurado akong mula ngayon, hindi ka na ulit gagambalain pa ng mga anak ng dilim na siyang gumagambala sa iyo. Pagpalain ka, anak, at sana'y manatili kang matapang dahil ang Diyos ay lagi lang nariyan para sa iyo. Sir Jupiter, ilang buwan lang po ang nakalipas pagkatapos ng nangyaring yun ay muling bumuti ang lagay ni Ligaya. Sa wakas ay nagawa rin niyang mamuhay ng normal kasama kami na bago niya ng pamilya. Umalis po kami sa organisasyong yun, Sir Jupiter, 10 ng mga kaanak ko at ni Ka Maria na nagsilbing bagong magulang na ni Ligaya. Lumipat po kami sa ibang lugar at muling nagsimula ng panibago pagkatapos noon. Sabay kaming tumanda ni Ligaya. Halos sabay din kaming nagkaroon ng sarili naming pamilya at mga anak. Ngayon, kahit na hindi na kami gaanong nag-uusap dahil may kanya-kanya na nga po kaming buhay, ay nananatili pa rin kaming nariyan para sa isa't isa. Bagamat masama ang naging alaala na ito para sa amin, hindi namin ito kalilimutan. Dahil ito po ang nagpapatunay kung gaano naging malakas si Ligaya sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento naming ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway patnubayan po tayo ng Diyos sa lahat ng oras. Hanggang dito na lamang po, Clara. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating, ngayon tatawagin nating Christmas Shoutout portion. Shoutout kay Mighty Meaty, Barakiel Family, Christine Henosa, Aljon Pascasio, Roxy Hervasio, Abigail Pasistol, Anne Sometimes Jean, Ruth Tagat, Leia Tarcelo at Abby Jane. Merry Christmas po sa inyo. Basahin naman natin ang ilan sa mga gandang komento mula kina April Joy Eduardo at Rose Will Pontillas. Sabi ni April, sobrang salamat po sa Sitio Bangungot kasi nawawala po ang aming pagkainip sa work. Natatapos ko ng mabilis ang aking trabaho. More power and God bless po sa inyong lahat. Sabi naman ni Rose, hello po Sir Jupiter, lagi po akong nakikinig ng mga nakakatakot na narrations nyo. Sana po makakapagpadala din ako ng nakakatakot kong karanasan. Fan nyo po ako ng palihim. Lagi ko pong inaabangan ang bagong kwento ninyo. I really love ghost, horror at kulam stories po even sa movie. Nakaka-relax sa kahit anong gawain
sa bahay. God bless po at more power, Sitio Bangungot. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, bumabati ng Merry Christmas at ng maraming salamat.